merong isang binata, isang binatilyo na gustong kumain ng prutas. Ito kasi kwento nun. Maganda to. Isang binatilyo gusto niya kumain ng prutas, naghanap siya ng prutas. At ang hinahanap niyang prutas, kung di ako nagkakamali, yun ay saging. Banana sa English. Saging. So, syempre nasa trabaho siya, nag-break time siya. Break time syempre, kain muna. Pahinga isang oras. Merong convenience store doon sa malapit sa mga pinagtatrabahuhan niya. 3 convenience store yun, magkakatabi yun. Magkakatabi. Una, pumasok siya sa isang convenience store. Pasok siya. Tanong siya, may saging po kayo? Wala. Di ba siya sa kabila? Inisa-isa niya yung convenience store na yun hanggang sa may nakita ulit siya dun sa dulo na dalawang convenience store. Nilapitan niya ulit, punta siya dun kahit malayo. Ang gusto ko kumain ng saging. Allahu Akbar. Punta siya dun, punta siya sa dulo hanggang sa naalibot niya lahat ng convenience store na yun. Limang convenience store. Wala yung hinahanap niya. Wala yung hinahanap niyang saging. So, mahilig ba kayo sa saging? Ang saging ay masustansya, di ba? Kaga may mga vitamins yan, nakakapagpa-relax. So, yun. Napunta niya yung 5 tindahan, yung 5 convenience store. Wala yung hinahanap niya, walang saging na napunta dun. O walang naligaw na saging dun na ewan. Na gusto niya kumain ng saging. Gusto ko talaga ng saging eh. Ay, ikot na ako, ng tao dun, lakad siya. Hanggang sa pagbalik niya, nung babalik na siya, merong isang lalaki ang humarang sa kanya. Hinarang siya. Itong lalaki na to is English speaking. Hinarang siya. At ang sabi sa kanya, kailangan niya ng tulong. No? Kailangan niya ng tulong, kailangan niya ng pandagdag sa pamasahe sapagkat iniwan siya ng kanyang kasama. Iniwan siya ng kasama niya dahil parang may nangyaring tampuhan. Iniwan siya sa isang coffee shop. May mga coffee shop din kasi doon, convenience store, tapos coffee shop, magkakatabi. Sabi niya, kailangan ko ng pera pandagdag para makabalik ako sa tinutuluyan ko. Kasi, sabi niya, iniwan ako ng girlfriend niya, iniwan daw siya ng kasama niya, ng partner niya, or sabihin natin asawa niya, or what. Iniwan daw siya. Tapos wala siyang pera. So namamali mo siya. Bago niya makita yung lalaki na yun, may mga iba siyang nilalapitan ng mga lalaki. May mga iba siyang nilalapitan ng mga tao. Hinaharang niya, hingian niya ng tulong. Hindi siya pinapansin, dinadaanan lang siya. Pero doon na yung binata. Yung binata na yun, siya na yung dumaan doon. Yun nga, hinarang siya. Agad naman niyang pinakinggan kung ano ang kailangan ng tao na ito. Kailangan siya ng tulong. Hanggang sa nag-isip-isip siya, kasi ang pera niya kasi nun, kung di yung nagkakamali, is sakto lang. Sakto lang or buo. At nag-iisip siya na paano, naghanap siya ng bariya, naghanap siya ng coins kabaka pa siya sa lusin niya, baka meron ako ganito, ibibigay ka na sa kanya. Pero wala, subhanallah. Wala siyang naibigay ng mga maliit na halaga. Talagang yung pera niya is buo yung pera niya. Hanggang sa nag-isip-isip ng binata na to, kasi tolerable early. So, syempre, magaan, kumbaga, mabait. Pero bago niya kinakausap yung lalaki, kasi hindi niya kilala, tapos ibang lahi din, tingin siya sa likod, kasi uso ang kidnapan, di ba? So, tingin siya sa likod, hanggang sa nagpapaliwanag siya, sabi ng lalaki na ito, bigay mo sa akin yung contact number mo. Pagkatapos, pag nakabalik ako dun sa tinutuluyan ko, babayaran kita, gagawin kong 10 beses yan. Yung hinihingi niya na tulong, kung magkano, gagawin niya 10 times. Allahu Akbar. Masyaallah. Baka pagka binigay na natin yung Facebook, binigay na natin contact number, ito, kontakin mo ko. Diba? So, hanggang sa nag-desisyon yung binata, sabi niya, ako ditong pera, sabi niya, pambili ko tong saging
Ay, may nahanap akong prutas, gusto kong kumain ng saging, pero sige, ibibigay ko na lang sa'yo. Ibibigay ko na lang sa'yo pangdagdag mo. Pagpasensya mo na at ito lang ang nakayanan. Binigay niya dun sa lalaki. Pero itong binata na ito, bago niya gawin yun, bigla, at naisip niya na nangangailangan ng tulong itong tao na to, inisip niya, paano kung ako nasa sitwasyon niya, na wala rin akong kailangan ko, so pagdadamutan ko ba siya? So nakaramdam siya ng awa sa tao na yun, subhanallah. Yung ilan na nauna sa kanya, hinihingian ng lalaki na to ng tulong, dinaanan lang siya, hindi siya pinansin, pero siya, tumigil siya, pinakinggan niya kung anong kailangan ng lalaki nito, gusto niya kumain ng saging, dahil sa gusto niya kumain ng saging, ng isang prutas, napadpad siya sa lalaki na yun, subhanallah yung na nangangailangan ng tulong. Umiraw yung awa niya, naawa siya sa tao na yun, at pagkatapos nun, naisip niya ang mga sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa maluwalhating Quran. La ilaha illallah. No? At ang isa sa mga nabi, si Ayyub alayhi salam, kung alam natin yung kwento niya, matanda na siya, binigyan siya ng pagsubok ni Allah, wala na siyang kayaman, tumanda na siya. Ang sabi ng asawa niya sa kanya, bigay ka kasi ng bigay ng kayamanan mo, ayan, wala na natira sa'yo. Pero ang sabi ni Ayyub alayhi salam, ang sabi niya, hindi ba't si Allah ang nagbibigay ng biyaya sa atin? Pagmamayari ni Allah to, ang biyaya na ito. Kahit anumang oras, pwede niyang kunin ito sa atin. Tignan niyo sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa maluwalhating Quran. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, iyan ang biyaya ni Allah na kanyang ipinagkaloob sa sino mang kanyang nais. At si Allah ang nagmamayari ng dakilang mga biyaya. So pumasok ito sa isip ng isang binata na hinihingian ng tulong. Gusto kong kumain ng saging, nag-ikot siya ng mga convenience store, pero may taong nangangailangan ng tulong. Ito ang inisip niya, ito ang pumasok sa isipan niya ng mga aya ni Allah subhanahu wa ta'ala patungkol sa biyaya. Kanino ba itong biyaya? Ito ay galing kay Allah, hindi ba? Ito ay nagmula kay Allah, na dahil sa nag-iikot siya, may nahanap siya ng pagkain, nakapagsadaka siya. Allahu Akbar. Nakapagsadaka siya. Diba? Imagine, 5 tindahan yung inikutan niya, wala yung hinahanap niya, pero may nangangailangan pala ng tulong doon. Nakita niya yung kadar ni Allah, yung takda ni Allah, yung pagbibigay ng tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga nilikha, sa kanyang mga alipin. Hindi ba? Kasunod dito, sinabi dito, sa Surah Al-Baqarah, chapter 2, verse 110, sinabi dito, at magsagawa kayo ng pagdarasal at magbigay ng kawang gawa. Sinabi ni Allah, at ano man inyong inilabas, ibinigay na kabutihan para sa inyong mga sarili, ito ay inyong matatagpuan kay Allah. Katotohanan, si Allah ay ganap na nakakakita ng anumang inyong ginagawa. La ilaha illallah. Diba? Sa kalagitnaan ng mayroong siyang hinahanap na pagkain, gusto niyang kumain, may gusto siyang kainin, may isang tao na nangangailangan pala ng tulong doon, at siya ang napili ni Allah para tulungan yung tao na yun. Ano man ang nilabas natin na biyaya, ano man ang nilabas natin mula sa ating mga sarili, ano man ang inilabas natin, ano ang sinabi ni Allah, ano man ang inilabas o ibinigay na kabutihan niyo para sa inyong mga sarili, ito ay inyong matatagpuan kay Allah. Katotohanan, si Allah ay ganap na nakakakita ng anumang inyong ginagawa. No? So, Masya Allah, ng biyaya na meron tayo dito sa mundo ay kay Allah nagmumula, at kay Allah din, at anumang oras pwede itong bawiin ni Allah, no? Isa ito sa mga naisip ng binata, kasi sa panahon ngayon, uso ang mga lokohan, ng mga scammer, di ba? Yung kakausapin ka, budol-budol, kakausapin ka, tapos bigla na lang pa nang may mawawala sa'yo, or may bigla na lang mga aatake sa'yo. Pero sa kalagitnaan, hindi niya inisip, pinakinggan niya itong lalaki na ito. Umira lang awa, ang habag
niya sa tao na yun. Ano ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kanyang sinabi na sino man ang hindi magpakita ng awa sa kanyang kapwa, hindi rin magpapakita sa kanya ng awa si Allah subhanahu wa ta'ala. Naway nakuhaan natin ng aral ito at dalangin ko kay Allah subhanahu wa ta'ala na itong binata na ito ay biyayaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat siya ay nagpamalas ng isang kabutihan, pagmamahal, pagmamalasakit sa kapwa. No? Imagine, gagawin kong 10 times yung ibibigay mo sa akin. Bibigay ko yung kontak ko, kontakin mo ko, kontakin kita kung ano. Baga, kunin ko yung kontak mo, tatawagan kita pag nakabalik ako, pero hindi. Binigay niya yun, pagkatapos yung ibigay, pagpasensya mo na, yan lang ang kaya ko, at umalis siya. Hindi niya nainisip yung kapalit sa tao na yun, sapagkat si Allah ang nagbibigay ng biyaya at si Allah ang magagantimpala sa kanyang mga alipin. At sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, huwag niyong malilitin ang anumang katitig na mabuting gawa sapagkat sa araw ng paghuhukom sa iyong ng kiyaman, iyan ay inyong matatagpuan sapagkat si Allah ay makatarungan. Nung ako'y nakuhaan na rin ang aral at dalangin ko kay Allah na ibilang niya tayo sa mga taong nagpapakita ng awa at habang sa kapwa niya o sa anumang sa kanyang mga nilikha. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.